Hi guys! This is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba ayaw na ng mga amo dito sa Hong Kong minsan na kumuha ng first timer? Kasi ang ganda ng ano ko ngayon dito. Nakakaupo na ako guys kasi bumili ako ng selfie stick. So 20 Hong Kong dollar. Nalalagay ko na yung cellphone ko. Nung nakaraan kasi kailangan ko pang tumayo every time magwa-vlog ako para lang matansya ko yung video ko, yung mukha ko sa phone. Pero ngayon nakaupo na ako. At least kahit papano hindi na ako napapagod, nakakapag-chill na ako. So, hindi lang ako sanay na nakaupo. Pero baka sa susunod masanay na. So, bakit nga ba minsan ayaw na ng mga amo yung mga first timer? Dito kasi guys sa Hong Kong, karamihan ng mga nagbe-break ng contract is yung mga first timer. Kasi nga, yung mga dati kasing mga nagpunta dito or yung mga matatagal na, hindi kasi sila nung mga time na yun makakapag-break contract kasi iniisip nila ang laki ng placement fee nila pagpunta dito sa Hong Kong. Nasa 80,000. Dati nga, nung nag-apply ako before pandemic, so nung time na yun, kailangan mo pang maglabas ng maraming pera. Training pa lang ng TESDA is 15,000 na, ganun siya kamahal dati. So, ngayon, nagulat ako nung nag-training ako, sabi 5,000 lang. Mahal na yung sa agency ko, ang sinasabi nila is 7,500 ata yun. Pero nung ako naghanap, ano lang, 5,000. Yung kaibigan ko, naghanap din siya, parang 4,000 or 3,500 yung kanya. Pero guys, yun, said talaga yung utak mo. Kasi, isang araw ka lang nilang iti-training sa TESDA center nila. Alam mo yung isang araw ka lang nilang tuturuan magplansya, mag-bed setting, ganyan, magluto. Kailangan sa uluhin mo pukpukan. Tapos susunod na araw, training mo na sa TESDA mismo na assessment na. Hindi katulad sa napag-trainingan ko na 5,000 yung bayad. 2 araw kami doon. Tapos, isang araw yung doon na sa assessment talaga. Kaya, medyo may advantage din yun sa akin. Malaking bagay na yung 2 araw. 2 araw, and then, 2 araw kalahati. Kasi nga, unang araw, pangalawa, and then yung pinabalik na kami dun kasi matutulog na kami dun sa gabi kasi maaga yung alis namin kinabukasan papuntang Pampanga ba yun? Or Pangasinan, basta dyan banda. So, kailangan 1:00 ng hapon, nandun na kami. Kasi nga, meron pa silang ibang inaano sa amin, tinuturo pa nila sa amin kung paano mag-floor polisher ba yun? Yung machine na ginagamit panlinis ng floor, ng tiles. And then, may iba pa silang mga inaano, yung conversation, ang tawag nila dun, yung nagsiserve ka. So, yun yung parang 2 araw kalahati yung training namin talaga. And then, 1 day yung assessment na namin doon sa TESDA. So, kaya medyo okay yung sa akin na 5,000. Yung sa kaibigan ko, grabe yung sa ulo niya sa akin. And nung time na yun, meron akong papel. So, binigay ko sa kanya yun kasi nauna ako sa kanya matapos mag-training. So, hiningi niya sa akin yung mga paper ko. Pinaaralan ko sa kanya lahat. So, ayan, sa uluhin mo na, sabi ko ganun sa kanya. So, nabigyan ko siya ng tip kaya hindi siya ganun nahirapan. Unlike, pero mura nga lang yung kanya. So, ngayon guys, yung papunta dito sa Hong Kong, pinakamalaki na siguro na nagagastos ng mga katulong na mag-apply papunta dito is 35,000. Malaki na yan, 35,000. Dati guys, naisipan ko pang ibenta yung kalabaw ng papa ko. Alam mo, pumayag na sila kung hindi lang ako nakitaan ng bukol nun sa dede. Siguro, nabenta na yung kalabaw namin. Kung nabenta na yung kalabaw namin, and then, nasanla na din yung lupa. Tingin mo kapag nandito ka sa Hong Kong, kahit anong salbahe ng amo mo, kung ganun yung utang na iniwan mo doon sa Pinas, tingin mo magbe-break ka ng contract? Diba hindi? Kaya siguro, yung mga bago ngayon, especially me, anytime na nahihirapan, napapagod, nasa isip na yung mag-break ng contract. Kasi, nabawi na Isang buwan mo lang na trabaho, bawi mo na yung ginastos mo. May ginansya ka pa dun or may tubo ka pa dun. Unlike dati na kailangan mga tatlong buwan kang magtrabaho and lahat yun ibabayad mo lang sa utang mo, pamasahe, ganyan. So, malaki talaga yung pinagkaiba. And also guys, yung mga first timer ngayon is hindi na talaga matyaga. Alam niyo yung mga OFW dito sa Hong Kong kung ano yung madami? Ilonggo. Maraming Ilonggo dito, as in. Saan ba ako nakakarinig? Puro Ilonggo yung salita.
nagpunta kami sa dagat. Puro Ilonggo yung nandun. Ilonggo, Bisaya, medyo konti lang. Mostly na mga Bisaya is nasa Middle East sila. So, ang ano talaga Ilonggo, as in, mga taga Iloilo, Rojas, Capiz, halos lahat nandyan. And then, yung mga taga Mindanao, marami din. And then, yung mga Ilocano. Maraming Ilocano dito. So, yan yung mga nationality. Kapag mga taga Manila, minsan lang talaga sa taga Maynila, yung nagtatry ba, alam mo yung tumatagal. Kasi nga, hindi tumatagal yung taga Maynila dito. Grabe guys, dito sa Hong Kong, yung pahirap, grabe as in. Kung hindi mo talaga iindahin, hindi mo ma-adjust yung sarili mo, siguro matagal ka nang mag-give up din. May kaibigan ako, taga Manila siya. 2 months lang siya dito sa Hong Kong and umuwi siya. Sabi niya sa amin, tawa-tawa pa siya. Sabi niya sa amin, okay na siguro tong 2 months, nabakasyon ko dito sa Hong Kong. Yun yung sabi niya. So ngayon, nung nandun na siya sa Pinas, nagbabalak bumalik dito. Sinong tatanggap? Break contract ka, 2 months lang. So hanggang ngayon, hindi siya nakaalis. So, ewan ko, baka ginib up niya na yung, yung possibility niya na pumunta dito sa Hong Kong. Pero guys, may kasama siya sa bahay. So, at least, kapag may kasama kang katulong, hati yung trabaho. Okay yung ganun. Ayaw niya daw. Kasi nga daw, nung time na yun is tag-init, yung electric fan daw is nasa isang katulong lang napunta yung hangin. So, ewan ko, mga ganong issue pinag-aawayan pa. Pwede namang, kung may pera siya, pwede siyang bumili ng isang electric fan para sa kanya. Para kahit ilublob niya yung mukha niya dyan, walang mangingialam kasi sarili niya yun. So, yung mga ganong bagay ba, yung nasa utak ko ngayon, choose your fight wisely. Kung alam mo namang wala kang mapapala sa away na yan, wag mong ituloy, wag mong pag-aksayahan ng oras. Ayun yung yung mindset ko. Alam mo na bago ako ng panahon. Dati guys, napaka-war freak ko. Alam mo yung konting mali lang, konting rinig ko lang nang hindi ko nagustuhan. Alam mo yung panting agad yung tenga ko, hindi ko pa lalampasin yan. Kahit masagi nga lang ako sa train dati, nagwawala na ako. Yung parang kapag pala puno yung parang puno ng galit yung dibdib mo na hindi mo maintindihan, yung parang hindi mo maano yung sarili mo, konting sagi sa'yo, sumasabog ka. Ilang beses na ako nakahanap ng away sa bus, sa train, kahit saan, sa trabaho. Ganun ako dati, in my age, 18 to 22 years old. Ganyan ako kalala. Nagbago lang lahat yun nung parang nag-mature ako, nung nakahanap ako ng kaaway na walang, alam mo yung walang kwentang away, yung pinatulan ko lang siya kasi nga, dati pa talaga yun may sa akin, may insecure ba kasi nga sila nagtatrabaho sa bar. So, gusto nila makipagkaibigan sa akin, ayoko kasi nga nagtatrabaho ako, umuwi ako gabi, tapos pag nadadaanan ko sila, hindi ako bumabati kasi nasa daan sila, hindi ako bumabati, nakayuko lang ako, and diretso agad ako doon sa bahay namin. So, ganun ang ganun, and parang naiisip nila na hindi ako nakikipagsalamuha sa kanila. So, ngayon, merong post na akala ko para sa akin, busy talaga, animal. So, hindi ko tinanong kasi nga, ewan ko, nung time na yun, tanga din talaga ako. Tapos biglang, hindi siya yung kaaway ko, pero yung nag-post is hindi, nag-usap na kami, okay na. Tapos biglang nagulat ako, nag-comment yung babae na yun, na yun nga, na sinabihan ako ng bobo, ganyan. Binura na ako, hindi ko siya kaaway, siya lang yung nag-una. So ngayon, sa sobrang inis ko, na sinabihan ako ng bobo, sinabihan ko na, o di ako na bobo, ikaw, pokpok, sabi kong ganun. Natamaan siya doon sa part na sinabi ko yun kasi totoo naman talaga. So, doon ako nakahanap ng, ng away, and hindi ko in-expect na abot siya sa part na, naglalakad ako sa daan. Hindi ko alam. And then, bagong gising ako, walang bra, kasi hindi talaga ako mahilig magbra. So, nasa maliit na iskinita kami, and hinila niya tong buhok ko, and yung buhok ko nung time, ganito lang, tas, buhag-hag, kasi nga, kakagising ko lang. So, hinila niya to, so, para hindi ako makaladkad, inano ko to, kinalang ko to doon sa, sa hollow blocks, kaya meron akong, pasa, ayan, teklat, ayan, dalawa yan, ayan. Tapos, edi, naawat kami, pero nabali ko ata yung niya, yung kamay niya nung time na yun, kasi nga yun yung nahawakan ko. So, inawat kami. Umuwi ako ng bahay, nagbra ako, kasi nga, wala akong laban nung time na yun eh. Kasi hindi ako makaporma, baka masipa tong dede ko.
So, nagbra ako, nag-ayos ako ng damit, bumalik ako doon, sabi ko sa kanya, lumaban ka ng pata, sabi ko ganun. Kasi guys, pag nasusugatan ako, doon ako tumatapang. So, ayun yung time na naging war break talaga. As in, away, rayo talaga. Alam mo yung sa part na yon na lahat sila doon is Bicol, magpamilya. Ako lang yung Ilonggo doon. Tapos sinundan lang ako ng kuya ko. Kasi nga, sinulong ko talaga sila doon sa bahay nila. Yung hindi na ako natakot, kahit ilan pa kayo dyan, nung time na yon ready na ako. Ayun, nakipag-rumble ako dun. Tapos nakita ng kuya ko. So ngayon sabi nila, wag awatin. Sabi ng kuya ko, anong wag awatin? Kapatid ko yan? Sabing gano'n ng kuya ko. So, ayun, inawat na nila. So, yun yung time na parang naano ko sa sarili ko na tignan mo dahil sa pinatulan mo yung walang kwentang bagay, lumaki. So, simula nun, nag-choose na ako kung anong part yung pwede ako makipag-away, anong part yung sana ko pwede. Kasi alam mo ko, pag wala kang mapapala, wala talaga. Nakikipag-away ako ngayon kung in terms of my work. Alam mo yung sa trabaho ko sa Pinas, kapag talaga sarili ko na kailangan kong ipagtanggol, yung pagbintangan ako na nagnakaw ng 50 piraso na salamin na kahit isa, mamatay man ako ngayon, wala akong nakuha. So, yun talaga yung pinaglaban ko talaga. At talagang hindi ako nagbayad nun. Yung nagbintang sa akin, siya talaga yung nagbayad. So, yung mga times na ganun, na kailangan mong lumaban, pero yung laban na alam mong tama ka, alam mong may mapapala ka. Kasi kung hindi ko nilaban yung time na yun, pwedeng ako yung matanggal, maban ako, or anong mangyari. Baka hindi na ako makahanap ng ibang company pag nag-apply ako, kapag may record ako nagnanakaw. So, kailangan ko talaga nung time na yun, ebidensya, lahat-lahat. Isang buwan na nakalipas, kailangan kong alalahanin. Alam mo yung stress ko nung time na yun. Pero at least, alam ko sa sarili ko na nilaban ko, yung tama yung pinaglalaban ko ba. Pero yung mga walang kwentang bagay, let go. Ayan. So, next is, kapag first timer ka, nandun yung part na madamdamin ka pa. Yung hindi ka pa sanay na sigawan, pagsalitaan, lalo yung iba dito nagmumura, yung mga ibang amo nagmumura. So, yun yung mga time na iniisip mo, sa Pinas hindi ko naranasan to, sa Pinas hindi ko na ganyan-ganyan to. Tapos pagdating dito sa Hong Kong, ranas ko lahat. Yung dito kasi guys, ang baba ng tingin nila sa atin, as in, parang feeling nila ang dumi-dumi natin. Kahit hindi naman, alam mo yung basta, yung plato mo, iba yan, kutsara mo, iba yan, lahat-lahat, iba, as in, hindi ka pwedeng makipag-share sa ginagamit nila, sa mga tasa nila. Okay lang sa tasa, pero yung sa mga mangkok, sa mga, alam mo yung Tupperware, mangkok, pinggan, bawal, hindi. So, kaya, siguro na ano din, and hindi ka pwedeng umupo sa sofa nila, sa upuan nila sa mesa, hindi ka pwedeng umupo dyan, kasi nga, hindi sa'yo. So, doon ka lang pwedeng umupo sa kusina. And dito, yung kwarto sa Hong Kong, ibang-iba sa Middle East. Sa Middle East, yung kapatid kong may sariling CR, ang lapad ng kwarto, pwede siyang maglaro ng Jack and Poy, pwede siyang ang lapad ng kwarto niya. Siguro yung living room namin dito, kwarto niya lang yun, tas may CR pa siya, ang laki ng CR, ang laki ng kama, tas pagdating dito sa akin, nasa taas lang ako, taas lang nito. Ayan, kaya yung ibang mga, mga first timer, hindi talaga kaya, lalo yung, kwarto mo tapos walang aircon, tapos kulog, tapos wala ka kahit electric fan. Yung isa kong subscriber, nakalimutan ko na kung sino subscriber na yon. Ang dami kasi nila nakakausap ko. Yung kwarto niya is doon binubuga yung exhaust fan na galing sa CR. Kapag tumatay yung tao sa CR, yung kwarto niya is amoy tae. Ganun, kasi doon yung buga doon sa CR niya. So, ay sa kwarto niya. So, yun yung nahirapan siya, tinatakpan niya na lang daw yung ilong niya. Sabi ko, isa lang ba CR niyo? Sabi niya, oo. So, at least ako, swerte pa rin ako dito sa amo ko kahit papano. So, next is, kaya nagbe-break ng contract or ayaw na dahil always nagbe-break ng contract. Konti na lang. Siguro sa 10 naman nandito na mga first timer, 3 yung natira, 7 yung umuwi. So, ganun kalala yun dito. Kaya, mas gusto nila yung mga ex-abroad na or ex-Hong Kong. Kasi alam na kung anong diskarte, anong pamamalakad yung gawin nila. Especially kapag Chinese yung amo. Alam na nila kung saan sila hihirit. Hindi katulad sa mga first-timer na magugutom ka talaga kapag hindi ka marunong dumiskarte. Yung mga ex-abroad, nagluluto na yan sila kanila. Wala silang pakialam kung may CCTV dyan or ano. Nagluluto na yan sila. And yan yung ginagawa ko ngayon. Alam nyo kanina,
walang sinabi yung amo ko sa akin na pwede kang lumabas kung saan mo gusto kapag oras ng trabaho. Pero dahil wala akong pagkain, lumalabas ako guys. As in, lumalabas ako. Hindi ako nagpapaalam. Lalabas ako dito ng bahay. Bibili ako sa palengke. Katulad kanina, bumili ako doon ng isda. Nagkikrave ako ng isda. Hindi ko alam kung anong isda. Yun yung parang pink. Pink na malaki yung mata. Hindi ko alam anong pangalan. Bulaw. Ewan ko anong pangalan yan. Pero nagkikrave ako niyan. And 20 yung isang ano niya, isang basket nila doon. 20 Hong Kong dollar. So, ayun, kumuha ako or bumili ako and pinaksiw ko para may pagkain ako sa susunod. Ayan. And also, kailangan mo talagang dumiskarte dito sa Hong Kong. Mamamatay ka, papayat ka talaga. Kaya yun yung nagiging reason na sakitin yung mga first timer. Kapag sakitin ka talaga, konti na lang, uuwi ka na talaga dahil payat ka na, sakitin ka pa. Kaya, nung bago ako dito, medyo sakit-sakitin ako konti kasi nga walang sapat na pagkain, walang sustansya yung pagkain ko, sardinas, noodles, anong sustansya niyan. So, ngayon, hindi ko na yung kinakain, puro gulay ako, prutas, ayan, tapos karne, ganyan. So, yung sabaw-sabaw nila na kung anong ugat-ugat yan, iniinom-inom ko yan, isang mangkok din akin. Para kahit papano yung lasa ba, kahit man lang papano may sustansya. Yung iniisip ko, self, laban ka lang, konti na lang. Yung mga pinagdadaanan mo ngayon, self, sa susunod magiging kwento na lang to. Sa susunod pagtatawanan mo na lang to. So, walang permanente sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon is nasa baba ka lang. So, malay mo, wala tayong alam. Pero, 'di ba, hindi naman ganito kasi dati, gaano kami kahirap dati. As in, yung mama ko, sample na lang natin yung mama ko. Yung mama ko talaga kailangan namin mag-uling and yung uling na yun kailangan ma-harvest or mahawas namin siya every Sunday afternoon. Kasi kapag hindi umabot Lunes, wala na kaming pagkain, wala kaming baon sa school. So, kailangan Sunday, ma-deliver na yan para magkapera na kami. Kaya every week kaming nagtatrabaho, ganyan, para alam mo yung radyo lang yung meron kami and nakikinig kami habang nag-harvest ng uling. Yung mainit pa yan, minsan kapag napasok pa yung kamay mo ng ng baga ng uling. So tatakpan mo ngayon, lublob mo ngayon yung uling sa may lupa para mamatay yung niya, apoy. So grabe yung pinagdaanan namin. And siguro yung mama ko dati, grabe yung pagod, hindi lang sinasabi. Tingnan mo naman yung mama ko ngayon kahit papano. Hindi na siya guys, kahit pagdamo-damo sa, dati nagtatanim pa yan siya ng mga gulay-gulay, ngayon hindi niya nagginagawa. Alam mo yung na siya, pahinga na talaga yung mama ko. Nakakatuwa kasi nga dati ang hirap-hirap namin sa buhay. So basta pala tiis ka lang ng tiis, meron ka din palang ma-achieve sa huli, meron ka ring award na makukuha. So yun lang guys, kung nagtsatsaga tayo ngayon, sa susunod makakapagpahinga din tayo in God's timing. Kaya tiwala lang. I love you all. Bye-bye.